Senator Jinggoy, magandang morning. Si Ka Jerry po ito, minus si Ka Tunying. Magandang umaga ka, Jerry, at sa lahat na nakikinig. Good morning. Apo, maaga ka ba talagang gumising, Senator? O nagising ka lang namin? Minsan. Minsan. Oo. Ano assessment ninyo dito sa first Senate Blue Ribbon Committee hearing na sabi ko nga kanina, napaamin ninyo si si Secretary Manny Bonoan kaagad? Well, assessment ko dyan, marami naman tayong nakuha mga impormasyon tungkol sa mga anomalyang flood control projects. Katulad nga nung mga inamin ni Secretary Bonoan, meron mga ghost projects, hindi lamang siguro sa lalawigan ng Bulacan, kundi sa mga iba't ibang parte na ating bansa. Yun ho'y naitanong nyo sa kanya ng direkta dahil may nagbigay din sa inyo ng impormasyon. Yes, sa mga nakalap na impormasyon ng aking tanggapan, tatlong bayan nga sa Bulacan ang yung mga ghost projects na flood control. Sa tingin nyo, ito'y tip of the iceberg pa lang o Yes, oo. isolated lang naman yung pangyayari dyan sa Bulacan? Sa aking paniniwala, hindi lang tatlo yan. Hindi mas marami pa siguro mga ghost projects. Hindi lamang siguro sa lalawigan ng Bulacan. Ang nakakapagtaka, Senator, paano nagagawa yan nang hindi na-check? Sino ba dapat ang nag-check dyan? Di ba, ang isang proyekto, makukuha ng isang kontraktor, ipapasa, i-award sa isang kontraktor, pababayaan na ba yon hanggang matapos? Wala man lang titingin na taga-gobyerno kung yun ay ginagawa o hindi? Dapat may monitoring department sila. Dapat yun na nag-oversee kung talagang totoong ginagawa nila yung project. Siguro, kasabot yung head ng monitoring, kaya siguro wala na rin, hindi na rin siguro yung inspection. At hindi ko malaman kung paano rin nakapasa sa Commission on Audit check. Ang monitoring na binabanggit ninyo, doon din sa DPWH? Sa DPWH din. Ang mga local government units, Senator, wala ho bang pananagutan sa ganitong mga ghost projects na ganyan? Well, isa pa yan. Dapat kung alam ng LG yan, dapat siguro yung engineering department din ang mag-oversee kung talagang totoong may mga project na may mga pondo na binaba sa kanilang lokal na pamalaan. Oo nga ho eh. Well, bukod do dyan, may mga contractors na nananalo nananalo sa bidding ng mga malalaking kontrata sa gobyerno, pero hindi pala sila ang gumagawa, Senator. Yung mga nananalo sa bidding, siguro mga nanghihiram na lisensya yan. Oo. Kunwari, ikaw, tawag dito, AAA ang lisensya. Ang category mo, ano? Oo. Kaya ako, maliit lang. So, hihiramin ko yung lisensya mo. Okay. No? Tapos yun ang isasama ko sa bidding kasi mas qualified ka kaya sa akin. Tapos bibigyan nila kita ng royalty na 5%. Ayun, 5% na royalty. Of the total amount ng project. So, ganun ang nangyayari. Allowed ba yun? Legal ba yun, Senator? Well, yun ang common practice na nangyayari. Kaya yung mga ibang yung mga ibang contractor na gano'n ang ginagawa, yun ang napapasama. Yung mga nagpapahiram na kanila lisensya. Ayun, oo. So dapat, hindi pala dapat dapat pa bang ipagpatuloy yung ganong practice sa tingin ninyo? Well, hindi dapat. Kasi itong maraming mga contractors yan, katulad ng St. Timothy, yung Alpha Omega, yun ang mga nagpapahiram ng kanilang mga lisensya. Oo. Nagpapahiram ng lisensya sa kapalit ng 5% royalty. Correct.
Hindi ho kaya ganun lang ang hanap buhay ng mga yon? Kumuha ng triple A, quadruple A, tapos puro pa-royalty lang, tapos sila wala silang ginagawa talaga? Wala. Totoo yun. Pwede mangyari, posible mangyari yun. So ang puhunan lang ng ilang mga contractors nito na nakakuha ng lisensya, makakuha ng triple o quadruple A license. Tapos Magbabayaran lang ng royalty. magpapabayad na lang ng royalty. Wala nga namang kahirap-hirap. Ang tanong, Senator, yun ba'y pinahihintulutan ng governing board o ng board na nagbibigay ng lisensya, yung ano tawag doon, Philippine Contractors Accreditation Board? Well, hindi ko alam kasi alam ko that is already common practice sa mga kumukuha ng kontrata sa gobyerno. Kaya lang, very risky yun. Kasi kung papahiram mo yung lisensya mo at very inferior naman yung gagawin na project, sila pa rin naman mananagot. Yung may-ari ng lisensya? Yung may-ari ng lisensya. Nako. Katulad ng sa nangyayari ngayon. Oo. So kung ako pala gagawa ng kalokohan, manghihiram ako ng lisensya, hindi ko gagawin yung project, ang mananagot yung may lisensya. Correct. Patay sila. Kaya sila ang hinahabol ngayon. Ito hong top 15 contractors na ito na malamang, ganun ho ang practice. Oo. Pero Senator, hindi ho kaya dapat na isama rin sa tanungin at maimbestigahan ang PICAB, itong Philippine Contractors Accreditation Board, kung paano nila na-accredit itong mga ito? Well, siguro pwedeng imbitahin as a resource person at malaman natin yung kanilang sistema. Kung paanong na-accredit o nabibigyan ng rating AAA, quadruple A, kahit wala naman silang ni isang heavy equipment. Tsaka yung kanilang mga paid-up capital. Paid-up capital, tama. Meron mga ibang contractista, mga contractor na maliit lang yung mga paid-up capital pero nakakakuha ng mga malalaking kontrata. Malaking halaga. Oo nga, ano. So okay, Senator, so sa tingin ninyo yung naitanong ninyo, yung napaamin ninyo si Secretary Manny Bonoan ay kapranggot pa lang ng kabuang mga posibleng ghost projects dito sa atin? Tama sinama mo ka, Jerry, tip of the iceberg lang yan. Marami pa tayo madidiscover sa susunod na hearing siguro. May schedule na ba kung kailan? Wala pa. Depende kay Senator Marcoleta. At yan na aabangan natin ng gusto. Senator Jinggoy, salamat po sa inyong oras. Magandang umaga. Salamat ka, Jerry. Senator Jinggoy Estrada, Senate President Pro Tempore.